Hello, what's up? Have a nice day guys. Welcome back to my YouTube channel. So medyo natagalan tayo makapag-upload ng mga videos dahil nasira yung ano natin, underwater camera. So ayun, nakabalik na tayo. So panibagong adventure na naman at bibigay ko lang sa inyo ang mga highlights doon sa mga adventure namin, ng mga dives namin na wala tayong video sa underwater. So napunta pa kami doon sa Linapakan, bandang El Nido. So thank you so much sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta. Monetize na tayo unti-unti, paangat na rin ang ating mga subscribers. Thank you so much. Ingat po. God bless sa lahat. Alright ko, diyan na po may nadonggo na. Sabangay ko niya dito ko online pa. Ayan mga lods, ang huli namin ngayon, nakadalawang King Mac si bro, native channel oh. Sa akin naman yung mga maliliit, yan, tangigi, King Mac at saka mga jumpfish at saka Tatlong tanigi. barik, barkudang maliliit. Yan lang po. At ito nga, naghanda na kami para sunduin si Joy Adventure Anthony Rabanal doon sa bitnay ng El Nido. Kasama ko si na Batang Spiro, YouTube channel at si Bay Tonyo. Siyempre, along the way, sisisit kami sa isang spot. At ito na nga ang huli namin. Nakadalawang King Mac si Batang Spiro, Christian Corpus. Na ako naman may dalawang coral trout at isang unicorn fish. At isa dyan ay kay bro native channel. Nice, sugbahunan! Oh, pulo ka po coral trouts. Relax lang mga tropa. At ito nga, may pangihaw na kami para sa biyahe namin na to. Ito, nakarating na kami sa may bitnay El Nido. Approaching na tayo doon sa kanilang port. Doon, naghintay kami ng ilang sandali ni bro Anthony Rabanal. At ito, next day, dito kami nagpalipas sa bandang gilid ng maliit na isla na to. At ito yung day 1 namin dito. Kasama si bro Anthony Rabanal, pupunta kami sa ilang spots para mag spearfishing. Uwi ko na spot na kami mga lods. Sayo rin ng atbak dahil allowance na sad. Good morning mga langga. Yan, si native channel by Tonyo. Tulong po si Joy Adventure. Pagkakaw dito. Let's go! Morning dive mga lods, morning dive. Oh, kang bro Anthony niyo, duha ka booking map. Ato kaning isa ka Trivali. Aw sara. Isa ni usa. Kaning usa ka jumpfish. Nagko kay jumpfish diri mga lods. Oh, dagko kayo, dagko. Suara. So, hapti pa na siya mga lods. Yes, tira na. Oh, wala. Tungaw na lang tungol. Kaya wala stir pa. Imuhara bro, imuhara na. Nagkana ni mo eh. Ang bahala ka niya. Kalamay mga lods. Agay, atay, mayaw gatay. Ay, dyan na. Ayun to! Good morning guys. So, muna akong area diri nga gitulugan, no? So, yan. Why silingan? Alright mga lods, larga na sa Pumpkin Good Chow! Kita may pamahaw mga lods! What's up mga idol? Dunggo sa medere mga lods kay malit ni konsumo. There is a marog. Ano to?
Basta kayo marugurog-urog kung saan na siya. Diya, bahala na. Soro. Yan, first spot natin sa day 3. Adventure natin dito sa Linapakan. Kawas-kawas. Yan. Ikaw bagay maabutas kan to matugaw. Excited ka. Ayan ang huli namin sa 2 araw na sisid ng Linapakan. Yan. Ayan, makaalawas sa subs lang nga, mga lods. Alright. Salamat. Ayan, good morning guys. So, ito na naman tayo sa ating panibagong adventure. Dito pa rin tayo sa Kanipo, pero dadayo kami. Ayan, naghanda na kami, oh. Si Bay Tunio, ayan si Bay Native Channel, ayan si bro. Joy Adventure, Anthony Rabanal, si Batang Spiro nandun pa. So, ilang sandali pa, lalarga na kami dahil baka mabutan kami dito ng low tide. So, yan. Let's go! So, ayan guys, ready na kami. Aalis na kami. Ayan. Hanap tayo ng pangalawan. Alright. Okay na, lagi. Let's go. And so we are here finally guys sa ating first spot of the day, ang Let's Pasco. go, guys! Dito muna tayo mag-hunt ng ating mga target fish. Gamit ang ating bagay na second hand. Bagong second hand ito mga loads. Thank you sa support. At ito, load muna tayo sa ating pana. Gamit natin ang ating Carbon 160 Zolus Railgun. Ayan, malinaw ang tubig mga lods. Ayan, pagkatapos nating mag warm up drops ng ilang beses, diretso na tayo dito sa medyo malalim na area. Baka sakali tayo dito na makahanap o makatagpo ng mga pelagics na yun ang targets natin, especially King Max. Ito kasi banda nakahuli si Batang Spiro, Christian Corpus ng mga King Max. So, nasa mga 20 meters mahigit ang spot na to. At malinaw ang tubig sa panahon na to. At ito, nakahanap tayo ng pwesto kung saan tayo mag-set up ng ambush. Paharap tayo sa malalim. Dito tinitingnan natin ang grupo ng mga bait fish at may natinag tayo sa malayo na isang maming or Napoleon Ras. So doon nakatutok tayo. Hindi natin napansin na lumapit na pala itong malaking red bass. Nasa range na sana ng ating pana. Yan, naghintay na lang tayo ulit. Baka sakaling babalik. So medyo malikot. Malaki na to. Mga nasa 6 kilos siguro. So nagantay na lang tayo na makakuha tayo ng range at maklose natin ang gap. Pero dahil sa tagal na natin dito sa baba, medyo alanganin na tayo sa hangin. Pero ito, naghintay pa rin tayo. Ito lumalapit na ng dahan-dahan. Pero napansin natin na medyo malayo talaga. Ito, tinira na natin. Pero hindi natin natamaan. Sadyang out of range ng ating pana. At ito, bumalik tayo. Same spot. Baka sakaling babalik yung red bass na yon. Yun, dahan-dahan pa rin tayo. Free fall pa rin ang ginagawa natin para di natin maisturbo ang mga isda sa baba na target natin.
At dito umabante tayo ng konti. Medyo malalim kaysa dati natin na tinapaan. Ayan, may napapansin na tayong mga magandang isda. May red bass din pero maliit. Yung malaki hindi na natin nakita. At ito may mga lumalapit na mga midnight snappers. Good size na rin ito, kaya ito na lang pinili natin. Nagantay na lang tayo na maklose natin ang gap. At ito, ayun, sapol mga lods. So that is our first fish of the day, isang midnight snapper. At ito, sinisecure na natin ang ating isda sa midnight snapper. At sa panahon ito, umuulan. Hindi na natin napansin kung saan na banda yung mga kasama natin. At sa drop na ito, umabante tayo sa medyo mababaw na area. At dito tayo mag-set up ulit ng ambush. Wala pa rin tayong napansing mga bait fish na paborito ng mga King Max. Kaya dito nagtiyaga na lang tayo kung ano mang mayroon dito. So, pupwesto tayo sa isang malapit sa isang maliit na coral formation. At dun sa malayo, may nakita tayong isang unicorn fish o blue spine unicorn. So, nagantay tayo na lalapit ito at maklose natin ang gap. Pero medyo makulit siya. Hindi agad sumusugod. So, nagtiyaga na lang tayo. At ito na po, medyo palapit na siya, paunti-unti. Hanggang sa makuha natin ang saktong range ng ating pana. At ito, titira na tayo. Ayun, sapol na naman. Napakaganda ang patama natin dyan mga lods. So isa ito sa mga paboritong isda dito sa Coron, Palawan. Ang sarap kasi nito. Bihira lang namin ibinibinta ang huli namin sa ganitong isda. Karaniwan inuulam, iniihaw. Minsan naman sinigang. Dahil lumapit yung bangka namin, dito, umakyat na tayo. So may huli na si Bro Native Channel na isang King Mac. At ilang sandali pa ay ito, nag-almusal muna kami. Yung iba, lumalangoy pa. Si Bro Anthony, ayun, lumalangoy pa. So kami lang muna nauna kumain. Ayan, si Bro Native Channel, umakyat na din. At ito na kami sa aming second spot of the day. Isang bahura na malapit lang sa Basco. So ito ay ang bahura Alipio. At dito may binabaan tayong isang coral trout. Drop shot muna tayo mga lods. Ayan o.
Natamaan natin sa bandang mukha, kaya lang nakawala. Sayang. Ito, mabandi tayo. May hinahanap tayong malaking bato na dati nahulihan din natin ng mga magagandang isda. Dito, pumisto tayo dito. Baka sakali na mayroon. So, dahan-dahan tayo pumisto para mag-set up ng ambush. Palingon-lingon, dahan-dahan lang para hindi masyadong magalaw yung kuha ng ating video. Naka super wide view kasi tayo dito. At yun, may napansin tayo, isang barakuda. Hindi naman kalakihan. At ito, tinira na natin. Ayun, sapul. Sarap sa tenga ang tunog ng reel, mga lods. Nasa bandang tiyan, medyo mababa ang tama. So, isa itong Great Barracuda, pero malit lang. Nasa mga 3-4 na kilo lang to, mga lods. So, ito, hinayaan muna natin makahila ng konti sa ating reel. At, siyempre, angat muna tayo para makakuha ng hangin. At napansin natin na alanganin talaga ang tama. Malapit na itong makawala, kaya dahan-dahan natin hinila. Hinayaan muna natin ito na manghina dahil yung sima na lang o barb na lang ang nakahawak sa maliit na laman. Ayan o, kitang-kita ng barb. Kaya ito, mali natin pinatagos sa ating shop at na-secure na natin ng ating isda. Isang Great Barracuda. Yan, napakatalas ng mga ngipin niya, mga lods. Kaya mag-ingat tayo sa isdang ito. So, di kalayuan, muli tayong bumaba. At may nakita tayong isang coral trout. Kaya ito ang target natin. Wala naman tayong iba pang isdang nakikita na malalaki. So, ito muna. Masarap na ito sa sinigang. Nasa 150 ang kilo dito pag ganito na pinapana. Ayun, sapul, mga lods. This time, lumipat na naman kami ng spot. Isa itong bagong spot, malalim. Nasa 30 meters. At pagbaba natin, may nakita agad tayong isang king mac. Kaya ito, sinundan natin. Medyo maliit lang. Kaya lang mabilis itong lumangoy palayo sa atin. At saka malalim nga ang spot. Nasa 25 meters na ang ating nasisid. Ayun, sinundan pa rin natin. Kaya lang medyo malayo talaga, hindi natin na-close ang gap. At ito, nakaramdam tayo ng medyo kaba. Malalim na kasi. Pero nandun naman sa taas yung mga kasama natin. Sina Christian Corpus at si Bro Joy Adventure, Anthony Rabanal. Pero napansin ko talaga medyo hirap na tayo sa pagangat dito. Kaya mind conditioning na lang, kailangan talaga na makaangat tayo. At good thing nasa taas ang ating body, nakabantay sa atin. Ayun, si Christian Corpus yan. Buga ka na, bro. Ayan guys, dito muna kami sa isang isla. Hingi muna kami ng permit sa kapitan dito na dadive kami mamaya. Guys. Magpaalam lang. Hingi kami ng permit, magpaalam lang kami. Bangko. Okay. Bagko. Mamba ka? Kata mo lang. So ayan. Hotdog. Isa lang. At ito na nga, pinayagan kami mag night time. So mga 5 o'clock pa lang, dito na kami. So dive muna ako.
habang naghihintay na dumilim. So ito, may napansin tayong magandang fish activity. So kanina bago pa tayo bumaba, may nasalubong na tayong isang malaking yellow spotted trevally o kawayanon. Ito may mga batfish pa. Giant Toblerone. Yan hindi natin yan ginalaw. Pwede na sana yan pero wag mo na. Parang walang masyadong challenge. So ito, exploring muna tayo. So doon sa unahan may nakita tayong mga malalaking unicorns. Good size. Yung pinakamalit nasa mahigit 1 kilo. Pero may napansin tayo mas malaki pa, nasa mga 3 kilo. Kaya hindi natin tinira yung lumapit sa atin na medyo maliit. Hinintay kong makalapit yung malaki talaga doon sa medyo malayo. Ayan pag-alagala lang yung medyo maliit. Pero yung malaki naman ayaw lumapit. Hanggang sa wala na rin tayong natira dito mga lods. Alanganin na sa range. Ayun. So angat na lang tayo at bumalik sa bangka. Yan mga lods, dito muna tayo maghapunan. Dito na kami matulog. Pero bago dyan, night dive na kami. Alright! Yan ang tropa. Let's go! Let's go! Mga lods, ready ng alawas langga. Aray! So night dive muna kami pang pang daing. Surahan titirahin namin. Ito flex ko lang itong pala ni Samasab PX Ludip Alonso. Ito siya ano Ayan. bro. Ito siya ano suot pero magadugay. Ihaw pa na kami ng surahan na uli namin kanina. Yan, kayan tayo mga lods. So, surahan ang ulam natin. Yung uli natin kanina yan. Pinahirapan pa ko dyan eh. Ikaw lang, hindi kami. Oh. Pinahirapan kasi pumangkalisod. Sige. Tira na. Paldo. At ito naman yung huli natin sa night dive. Ayan, nakasurahan tayo isang good fish. Mayroon pa tayong trevally. At marami pang mga maliliit na isda na mga dalagang bukid. Ayan, good morning mga lods. Ayan. Ito pa, magising na mga kasama natin dito. So kami, nagpalikos ng kami. Alis na naman para sa panibagong natin. Ayan, kasama natin. Ayan, pa. Kape ko na, kape! Next spot kami. First spot in the morning. Basta kamihan. At ito na nga, nauna tayong lumusong. Gamit natin ang ating RE140 and Vert. Medyo excited tayo sa spot na to dahil bagong spot ito. At sumunod na rin sa atin ng ilang sandali si Bro Christian Corpus. Yung iba, yan, nagkakape pa. Dito pala kami nag-dive sa tapat ng isla ng Kabunlawan. Isang magandang isla at puti ang buhangin. So ito ang ating warm-up trap at may napansin tayo sa baba na grupo ng mga parrot fish na malalaki. So bumaba tayo, baka makapili tayo ng magandang isda dito. Nasa mga 10 meters lang muna. Ayun ang lalaki niyan. Mga stephead parrotfish, yung blue, green. Ayan, makukulay yan. At may kasama pang mga unicorns. Ayun ang tinutukan natin. Kaya lang lumayo. Siyempre hindi pa tayo nakapag-adjust. So angat muna. At muli nating binabaan ang spot. Target na natin dito ang mga blue spine unicorn or surahan. So stealth mode tayo para hindi mabulabog. Dumistansya na tayo ng konti. At dito tayo mag-set up ng ambush. Habang namimili tayo ng malaki na titirahin.
At ito, sa buhangin lang tayo dumapa. Maputi talagang buhangin, oh. Ayan, nag-observe tayo sa galaw ng mga isda at naghintay na makalapit ito sa atin. At nakapili na tayo ng titirahin natin, yung pinakamalaki sa grupo. Ayun, oh. Ayun, sapol na naman mga lods. Yan, first fish of the day, isang blue spine unicorn or surahan. Sunghan naman sa amin sa Surigao City or gangis. Napakasarap talaga ang isda ito. Paborito ito ng karamihan dahil napakataba. One down. Medyo mahina lang ang current sa time na to. At dito tayo napunta sa isang malalim na area na kung saan maraming mga surgeon fish. So dito tayo bumaba. At namamili na rin tayo sa mga ito ng medyo malaki. So ito may tinutukan tayo pero hindi muna natin yan tinira. Alam naman natin ang behavior ng isdang ito, hindi naman ito lumalayo. Kaya ito tayo, nag-set up muna ng ambush, baka sakali may mga malalaki pang ibang isda na lalapit. So patingin-tingin na lang tayo sa paligid, medyo magalaw na ang ating ulo. Ayun, ang view ng camera natin, medyo magalaw na rin. So, ito, namimili na lang tayo ng titirahin sa grupo ng mga surgeon fish. At nakapili tayo ng medyo malaki. Ayun, oh. Sapol na naman. Napakaganda ang patama natin dyan. So, yung ating pangalawang isda sa araw na to. At patuloy tayong nagpatangay ng agos. At napansin ko, kaming lahat apat na ang nagsisid. So, nakahabol na sila bro, Joy Adventure at Native Channel. Nandun sila sa bandang baba. So, dito nag-set up tayo ng ambush. May napansin tayong kakaibang galaw ng mga big fish. Parang may nag-hunt sa paligid. At ito ilang sandali pa, may nakita tayong kingmak mula sa ating likuran. Kaya lang mabilis din itong lumayo. Naka-single wrap lang ang setup natin kaya hindi natin ito tinira. Gusto ko talaga na malapitan lang. At ito, mas lalo pang lumayo. At habang nagpatangay tayo ng agos, ito nakita ko si Bro Christian Corpus, batang Spiro na may huli ng magandang isda. Isang red bass, ayun, oh, malaki yan mga lods. At yung si Anthony naman, nagbody sa kanya. Pero umabante na rin. At ito. Nakuha sa higigay na, ano ko matira? Nutso, jis, ano? Jis, mutso. Mutso, jis. Mutso. At ito, bumaba na naman tayo. Dahan-dahan tayo nag-free fall papunta doon sa mga nagkumpulang mga bato or coral rock formations at may nakita tayong isang harlequin sweet lips na hindi naman masyadong magalaw kaya ito ang tinutukan natin habang at ito nagantay na lang tayo na mag-close ang gap at saka tinira na. Ayun, sapol mga lods. May kasama pa itong mga surahan pero tumakbo pababa. So another fish landed na naman tayo mga lods. Masarap pa naman ang isda ito, mataba din. Isang harlequin sweet lips.
habang hinihila natin ang ating huli, nandun pala si Bro Christian sa baba, nagbibideo. Ayun. Ano surahan? Dagan? Surahan dito. At ito, umabante tayo. Medyo nagbago na ang visibility ng tubig. Medyo lumalabo ng konti. So, dahan-dahan pa rin tayo nag-freefall. Set up na naman tayo ng ambush. Baka makakita pa tayo ng mga red bass. Sa mababaw lang kasi daw naghuli ni Bro Christian yung nahuli dyan. At dito, nagkubli tayo sa isang coral rock formation. Matyaga tayong nagantay ng isda na lalapit at may nakita tayo, isang malapad na isda. Kaya ito, tinira na natin. Sapol, ang isang batfish. Kaya lang, sumabit yung line natin, nag-muzzle rock. At saka yung shop natin sumabit din doon sa baba. Kaya ito, nag-reel out tayo sa ating belt reel. So ito yung advantage pag naka-belt reel tayo. Kahit medyo alanganin yung tera o kaya sumabit, nagka-muzzle rock yung line natin. Pwede natin i-release ang ating belt reel para tayo ay makaangat ng maayos. At napansin natin na medyo pabilog yung tiyan ng isda. Kaya minabuti natin na gawin ang ating nakasanayan dito. Kasi alam naman natin ang behavior ng isdang ito. Medyo masiba ito sa mga dumi. Dumi ng pawikan. Minsan naman ay dumi ng tao. Kaya tawag ko dito ay giant Toblerone. At ito, apply natin ang ating safety protocol. Pero parang hangin lang pala ang laman. Pero parang busog din naman. Kaya talagang sinecheck natin. Okay. At dito dinukot na natin ang bituka at napansin natin na medyo matigas naman ang laman. So napansin ko na parang mga soft corals lang ang kinain nito. At dito na tayo sa medyo mababaw at sa drop na to may napansin na tayong mga isda sa baba. Dalawang oriental sweet lips. Kaya sinundan natin. Puro malalaki. So doon tayo tumutok sa naunang lumangoy. At nang hindi natin maabutan, so may nahuli pa naman at ito ang tinira natin. Ayun, sapol wallets. Ayun, mayroon palang isang pawikan na malapit lang. Ayun, umalis na. Dahan-dahan. Malalaki ang mga pawikan dito. At ito, muli na naman tayong bumaba. Balak natin dito na mag-set up ng ambush. May mga coral trouts kasi na nakikita tayo sa paligid. At ayun, may narinig tayong putok na naman. So, yun lang. Drop na naman tayo dahil may napansin tayong isang isda sa baba, isang coral trout. Sadyang maamo ang mga coral trouts dito. Napakarami pa sila. Medyo mahal lang isdang ito pag buhay ang inibinta. Pag pinana na, mura. Ito, nadali natin. Oh.
At sumabit na naman yung shop natin kaya sinecure na natin agad. Hindi kasi natin na stone shot kaya nakapasok pa ito sa ilalim ng mga corals. Pero nasecure naman natin ng maayos. At ito na ating coral trout. Sa pababa natin na to, target pa rin natin ang mga coral trouts. May 2 piraso na nakikita tayo. Kaya dahan-dahan tayo ng free fall papunta sa kanilang tinambayan. At habang tayo ay palapit na sa kanila, kumikilos na naman ito, pero dahan-dahan lang. Sadyang maamo ang mga isda ito, pero itong isda na to, medyo magalaw. Ayun, oh. Humaharap, tapos lalangoy. At tumambay sandali. Kaya naghanap tayo ng magandang posisyon na hindi tatama sa corals yung shop natin. Kaya ito, tinutok natin ng maayos at nang makabuelo tayo, tinira na. Yun, oh. Kaya lang nakawala. Sayang, nasugatan pa naman yun. Malas, breakfast na tayo. Kami lang pala, wala na tayo. Huli namin kagabi. Paksi lang muna na talagang bukid. Tayo na. Ayan mga lods, nadagdagan mga huli namin. Oh. Coral trout natin, may sweet lips. Siyempre, red bass, pangatlong red bass na to kay bata. Magaling, na bata talaga. Oh. Red bass ang mga dinali na buhay pa oh. Siyempre yan, may mga Kuha dito sa Chaplin. Ayan o, tangiki. Ayan. Oh, pandagdag sa second day namin. Hapon na katsila ka pa. Ayan guys, dito na kami sa second spot. Alright. Oh, ayan, may selfies dito na hinabol dati si bro. Hindi niya hinabol, sinundan niya. Sinundan, lumangoy pala siya. O, ayan. May mga dugtots dito. Sana makadali tayo ng medyo malalaki na. Ilang minuto na rin tayong nag-scouting doon sa medyo malalim sa wall area. Wala tayong nakitang malalaki. Kaya dito tayo pumunta sa mababaw at ito. May binabaan tayong isang coral trout na naman. Dahil may tinira tayo dati, so nag-load lang tayo ng kicker para hindi na makalayo yung isdang ito. Yan ang tirahin na sana natin, lumayo. Pero nakakuha pa rin tayo ng tiempo. Ayun, natamaan. Isang 14mm lang na kicker bands ang gamit natin dito. Pero sumabit. Pumasok siya sa ilalim ng corals. At habang nasa taas tayo, nag-off tayo ng camera para makasave ng battery. At biglang may lumapit na pating, isang reef shark. Black tip o white tip yata yon. Pero yan, pinalis natin. At dito, nag-retrieve na tayo sa isda. Sayang naman, good size na ito. Yun, magandang tama. Kaya lang wakwak yung balat. Good size na rin ang isang coral trout na to. At dito lumipat na naman kami ng spot. Medyo malapit lang spot na to. Ito ay tinawag kong Bahura ni Bugoy.
Wala kasing pangalan ng bahuran to, kaya pinangalanan ko na lang na Bugoy 69. At ito, target natin ang isang Harlequin Sweet Lips na to mambay doon sa malaking bato. Kaya lang malikot yung mga maliliit na isda na didisturbo yung iba. Kaya dahan-dahan tayong lumapit. Ayun, oh. Napakalikot nila. Kaya pati yung mga malalaking isda nagtatago din. At napansin natin, unti-unti na itong lumabas. Kaya ito, tinira na natin. Isang Harlequin Sweet Lips. Ang ating unang isda dito sa bahura ni Bugoy. At muli tayong bumaba, baka makadagdag pa. Medyo hapon na, nasa mga 3 o'clock na sa time na to. At dito, dahan-dahan tayong bumaba. Mayroon kasing mga malalaking silver drummer o mga ilak sa paligid. Malapit lang ito sa bangka na tinambayan namin. Kasi nang pumunta ako doon sa medyo malalim, wala din. Walang malalaki. Medyo nangalay na yung mga paa natin. So, ito, bumalik na tayo sa malapit sa bangka. So, nag-scouting tayo sa paligid. Parang tahimik naman. At may nakikita lang tayong mga malalaking dalagang bukid. Na kung tawagin namin sa amin ay mga bilason. Masasarap at mataba din ito. Kaya ito, kumuha tayo ng isa. Pandagdag man lang. Pasalubong. Ayun, laki na to. Ayun, spine shot. Alright, dugtot. Buktot. Buktot to na. Gamay lang, maliit lang na dugtot. Papitot. At ito, uuwi pa kami dahil biyahe pa kami ng mahigit sa 1 oras. Pabalik sa Kanipo. Para may binta na rin ang isda namin. At last, nandito na kami sa Kanipo Island na ligtas ang lahat. Ito ng mga isda namin. Nakadalawang banyera kami. Sa day dive at saka night dive. Nakatatlong king mac. Ako wala akong nahuling king mac dito. Ayan, pictorial muna. Kasama ang Bluetooth power bank. Isang pang malakasang Bluetooth power bank. Yan ang pang-allowance natin sa kalos. Sa 2 araw na sisid namin. Mga unta, mga on na iniluto ni Chairman na tinola. Hindi na ka magsina. Init kayo. Init kayo. Init na. Init ang sabaw. Init ang sinugba. Init ang... Ayan guys, thank you for watching and thank you for your support. God bless sa lahat.